Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at ngayon lalahad ko ang natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Enjoy Now, Regret Later. So, yung scripture po natin ngayon is Genesis chapter 39, verses 9 to 10. And sinasabi po dito, no one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a weak thing and sin against God? And thought she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. Sa Tagalog naman po, walang sino mang dakila kayo sa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay ang pinagkait sa akin maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano nga magagawa ko ito malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Kahit nakikiusap siya kay Joseph araw-araw, ay hindi siya pumayag na siya sumiping o makisama sa kanya. So yung kwento dito, si Joseph, inaakit po siya yung babae na meron ng asawa. So yung katuruan po natin ngayon is, number 1, temptations offers temporary pleasure with lasting consequence. Yung sinasabi ito na yung temptation is nagbibigay lang siya ng aliw, panandaliang aliw sa buhay natin, no? Pero yung consequence nun is talagang pangmatagalan, no? So, enjoy now, regret later, no? Pag enjoy mo yung tukso, magpapadala ka sa tukso, you will regret later. Like, kunwari, diba? Sige. Ikaw, example natin sa buhay natin, umiinom kayo. Ini-enjoy mo, masaya kayo, then, bigla na nag-away. No? May nagkaroon ng incident na nagkasakitan na kayo, di ba? Parang as nadala sa hospital, di ba? Parang mag-regret ka na sana hindi na lang kayo natukso na uminom, di ba? Kaya tanda natin yung tuksong dumarating sa atin is galing yan kay Satan, no? Kaya yung darating sa atin na tukso, isipin na temporary lang, pero yung consequence nun is matagalan, no? At kapag di mo tinakasan yun, ay habang buhay mo pagsisiyan in the future. Like sa mga kabataan, yung pregnancy, yung early pregnancy, maaga nabubuntis, diba? Ganun po dito. So, wag tayong magpahulog sa tukso. Sa alip, tignan natin yung biyaya ng Diyos para mapagtagumpayan natin ang katuksoan. Next is, temptation takes us away from God's favor and protection. Yung goal po ng temptation is alisin tayo sa ilalim ng pabor at protection ng ating Panginoon, no? Sinasabi na ang diablo is hindi kayang gumawa na kahit anong masama sa Kristiyano sa ilalim ng pabor at protection ng ating Diyos, no? Hindi tayo kukonsin ng ating Panginoon sa tukso na ginagawa natin, no? And habang under ka ni God sa favor niya and protection, is wala maagalaw sa'yo kapag under ka niya, no? Unless magpapatihulog ka sa tukso at kaaway at hayaan mo yung kaaway o yung tukso is basakan yung buhay mo, no? So temptation takes us away from God's favor and protection. Next is, temptation makes poison taste sweet. Sinasabi dito na yung tukso is lagi nagbibigay ng bagay na masarap sa paningin. Nakakatakam, diba? Temptation always present, poisons pleasurable. Like, tulad dun sa sa shopping, diba? Ganun po yung, ang dami mong pinamamili kahit di naman dapat, diba? Yung, alak, sa bar, diba? Ganun po. So, yung tukso is masarap lang talaga sa una. So, ayun nga, enjoy now, regret later, diba? So, nanlalason at nangwawasak ng buhay yung tukso. So, bilang application, escape from temporary pleasure. Sinasabi dito na lagi lang tayo mag-focus sa consequence na sa hinaharap, no? Yung tukso is takasan natin. Takasan natin siya at wag natin siya i-entertain sa buhay natin, no? Wag natin hayaang lasunin, wasakin yung buhay natin ng tukso, 'di ba? Kasi yung tukso ay yung papatay sa atin, eh.
no? Kaya dapat natin itong takasan. Escape from temporary pleasure, no? Temporary, isipin natin kapag natutokso tayo, isipin natin, temporary lang to. No? Enjoy na, regret later. No, maaring may mangyari kapag ni-enjoy mo yun, no? Diba? Ganun po. So, next is endure suffering under God's favor. Sinasabi na, di bali na magtiis ka sa ilalim ng pabor at protection ng ating Panginoon. Endure suffering under God's favor. So, manatili tayo sa pabor ng Diyos, sa protection ni God, no? Someday, sabi ni Pastor Russell dito, someday mamimili tayo. Temporary pleasure, enjoy pleasure, or pero wala tayo sa ilalim ng pabor ni God at protection. Or else is magsasuffer ka, pero nasa pabor ka ni God. So, dun tayo sa magkasuffer tayo, pero nandun tayo sa ilalim ng pabor at protection ni God, no? Hindi niya tayo papabayaan. And lastly is enjoy life within the boundary of God. So, enjoyin po natin, no? Yung buhay na binigay niya sa atin. But, may boundary. Yung boundary ng Panginoon, no? Hanggang doon lang tayo. Si God, di naman yung KJ. Sabi niya ni Pastor, hindi KJ si God. Kasi, lahat gagawin ni God para ma-enjoy tayo, no? Yung sinasabi kong enjoy ng lahat, yung lahat ng enjoy sinasabi ko, hindi yung masama, kumbaga yung makakabuti sa atin, no? Si Lord, mapagbigay yan, di ba? Kung anong hiling natin na makakabuti sa atin, isibibigay niya. Hindi agad-agad, kumbaga may process, no? So, enjoy natin yung buhay natin, no? Makontento tayo kung ano yung meron tayo sa buhay natin. Makontento tayo sa boundary ni God, no? Outside of the temptation, evil, destruction, or what else na masama, no? Magset tayo ng boundary with the Lord God and Holy Spirit, no? So, enjoy life within the boundary of God. So, sana may sabuhay po natin ito at may share natin sa iba. So, ayun lang po ang natutunan. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.